Lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church, Bulan, na nagaanyaya po sa inyo at bumabati sa pangalan ng Panginoon. Tayo po ay muling magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ngayon po ay araw ng Biyernes, mga kapatid. Nawa ang pagpapala ng Panginoon, pagising natin sa umagang ito ay ating pong tamuhin, mga kapatid. Anuman ang ating kalagayan sa buhay, anumang mga pagsubok at hamon ang ating nararanasan, ay patuloy nawang ipadama sa atin ng Panginoon ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kalinga, ang kanyang pagmamalasakit. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Ang programang ito ay araw-araw po nating napapakinggan dito po sa himpilan ng New Gen FM 100.7 dito po sa bayan ng Bulan at sa buong probinsya ng Sorsogon. Araw-araw po natin itong napapakinggan alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. At sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa bayan ng Bulan, good morning po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kababayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang ito. Ito po ay purely spiritual program na ang layunin ay akayin ang ating mga kababayan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang may nais, mga kapatid, na siya'y ating paglingkuran sa ikaliligtas ng ating pong mga kaluluwa sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga liblib na barangay na narating po ng signal ng New Gen FM 100.7, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Salamat po sa lahat ng ating mga taga-subaybay on air at ganon din po sa ating mga taga-subaybay online. Saan man po kayo naroon, through this kind of technology sa ating FB Live, ay naabot po natin ng salita ng Diyos kahit ang mga nasa malalayong lugar at bansa na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. Sa lahat ng mga naka-online ngayon, mga OFWs, good morning po sa inyong lahat. Maging ang sa iba't ibang probinsya, mga kapatid, na nakasubaybay po sa atin, maging dyan sa Manila, lahat ng ating mga taga-subaybay, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pakishare na lang po ng ating daily program tuwing umaga upang maging pagpapala po sa mas nakararami. Purihin ang Panginoon. Nais ko pong batiin ang ating mga kababayan dyan po sa lugar ng Japan. Sister Regine Chuji sa UPC Japan, Sister Christine and Sister Cherry Mitsumi Ikida. Good morning po sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon. Maging dyan sa Saudi Arabia, ang ating mga kababayan, mga OFWs na nagsusumikap na mapaunlad ang kabuhayan ng inyong pamilya. Nawa samahan po kayo ng Diyos at pagtagumpayin sa inyong mga hangarin at patuloy po kayong maabot ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng programang ito. Nais kong batiin ang aming kamag-anak pa po natin ito, si Brother Aven Guab dyan po sa Saudi Arabia, na ayon sa aking kapatid ay laging nakasubaybay sa ating programa sa FB Live dyan po sa Saudi. Good morning at thank you for watching, Brother Aven Guab. Ito po ay mga kaeskwela namin sa Siuton, Magallanes nung mga unang panahon. Praise the Lord. At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Saudi Arabia, si Brother Julio Guelas, good morning. Si Brother Noni Ioy, good morning dyan sa Saudi Arabia. At maging si Sister Aliyah dyan po sa Dubai, good morning. Pagpalain ka dyan ng Panginoon. Diyan sa Kuwait, Sister Mirna, good morning. Sister Milet Kaya, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sister May Piñaranda, diyan po sa Sabah, Malaysia. Pagpalain kayo ng Panginoon.
At Sister Jocelyn Marmol, dyan po sa Singapore. Thank you for always watching our daily program. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa lahat ng mga OFWs, mga kapatid, sa iba't ibang bansa, ay patuloy po kayong i-bless ng Panginoon. Good morning kay Ma'am Ann Bueson, dyan po sa Biton, Magallanes. Si Brother Joe Lorenzo Acosta, good morning, watching from UPC Fairview, Quezon City. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Margie Guetan, Isiha, good morning. At batiin ko rin po yung mga umattend ng Bible study kahapon. Diyan po sa tahanan ni na Ate Kaling and Kuya Amon sa Barangay Monte Calvario, Bulan. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon at sumain niyo po ang patuloy na kagalakan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Si Brother June Viray, good morning. Brendo Mendihar, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Mr. Marlene Golyoso, dyan po sa Tula-Tula Sur, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At batiin din natin ang ating mga kapatiran dyan po sa Barangay Biton, Magallanes, na kung saan mamaya po alas 2 ng hapon ay meron pong Bible study dyan sa Labini family. Pagpalain po kayo dyan ng ating Panginoon. Praise the Lord. At lahat ng mga kapatiran dyan na masigasig na dumadalo sa gawain ng Panginoon ay patuloy po kayo na pagpalain, palakasin ng Panginoon spiritually, at sa mga pagsubok tayo po ay pagtagumpayin ng ating Panginoon. Watching right now, Bagaw family, good morning. At maging si Brother Erickson sa Hungary, good morning. Diyan po sa ibang bansa, pagpalain kayo ng Panginoon. At si Brother Cyrus Julian, good morning. Pagpalain kayo ng Panginoon. Si Brother JP Flores, good morning po sa inyo. Batiin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Barangay Utabi, Bulan, ang Bagaw family, Hirangko family, at lahat ng mga masigasig dyan na kapatiran na tapat na nagsisikap na maglingkod sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Gemma Guelas, good morning. Diyan po sa Barangay Santa Remedios and the whole family, i-bless po kayo ng ating Panginoon. At sa mga nais pong magpaabot ng inyong mga mensahe, mga kapatid, pwede po kayo mag-text sa 0951-932-0038. 0951-932-0038. At sa mga nakamonitor ngayon sa frequency ng radyo sa Newgen FM, paki-update po ang inyong lingkod kung malinaw ba tayong napapakinggan sa radyo. Okay, para kung may mga kailangang adjustment ay ma-inform po ang ating technician. Salamat po sa ating technician dyan sa station ng Newgen FM sa pag-assist po sa atin na ang FB Live na ito ay mapakinggan sa radyo, mga kapatid, upang pakinabangan ng marami nating mga kababayan dito po sa Bayan ng Bulan ang mga salita ng Diyos na ating pong ipinaglilingkod sa ating mga taga-subaybay. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid. Inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito po sa Bulan, at reminder na rin sa ating mga kapatiran. Sa darating na linggo ay meron po tayong malaking pagtitipon dahil first Sunday po of the month of September. Dito po tayo, mga kapatid, pag-iisahin natin yung 3 congregation na ating pong pinangangasiwaan sa tulong ng Panginoon. Sa darating na linggo, dito po sa UPC Compound, Iquirino, mga kapatid, dito sa Bayan ng Bulan. Sama-sama po tayo, mga kapatid, alas 8 ng umaga. Mag-invite po tayo ng maraming mga bisita at mga kaibigan, kakilala, katrabaho, kaklase. Depende kung sino po ang nakapaligid sa atin, ay atin pong anyayahan na patuloy po na mailapit natin sa Panginoon ang ating mga kaibigan at mga kababayan.
So magkita-kita po tayo mga kapatid this coming Sunday, alas 8 ng umaga sa ating malaking pagtitipon dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Praise the Lord. At sa ating mga taga-subaybay sa radyo, invited po namin kayo. Just try to attend once mga kapatid. Alam namin kung gaano kahalaga ang inyong oras. Subukan nyo lang pong umattend kahit isang beses at kayo na ang magpapasya kung kayo ay babalik pa o hindi. Dahil ipapadama sa atin ng Panginoon kung ang ating pagdalo ay dapat pa nating ipagpatuloy o hindi. Sa unang pagdalo pa lamang, mayroon na diyang gagawing pangungusap ang ating Panginoon. So yan po ang ating event mga kapatid na ipinag-aanyaya sa ating mga kababayan. This coming Sunday, first Sunday of the month of September, alas 8 ng umaga dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Purihin ang Diyos mga kapatid. Patuloy po tayo sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Thank you sa paghabol, Sister Rinalyn Guarino. Malasa. Thank you for watching. Sister Mayat Domingo, Sister Rachel Gabin Dakutanan, good morning. Sister Ray Galo Sr., good morning. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Tuloy po tayo mga kapatid. Tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon upang hilingin po natin ang patnubay ng Diyos sa pag-aaral po natin ng kanyang banal na salita. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos, Panginoon, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na kami ay pinagkalooban mo ng pribilehiyo na ikaw ay amin pong maipahayag at maipangaral ang iyong banal na salita. Samahan mo po kami sa isang oras na pagtalakay ng iyong banal na salita upang ito ay maging pagpapala at maging daan ng kaligtasan ng aming mga kababayan na patuloy pong nagbubukas ng puso upang ang programang ito ay kanilang ituring na pagpapala espiritual. Panginoon, dalangin po namin ang mga prayer request na aming pong tinanggap. Ipagkaloob mo po ang katugunan sa lahat ng mga panalangin, mga prayer request na ipinagkakatiwala po namin sa iyong kamay, Panginoon. Kagalingan sa mga may karamdaman at patuloy mong ipagkaloob ang kaligtasan sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Sa pamamagitan ng programang ito, magbukas ka ng maraming kaisipan at puso upang ikaw ay kanilang kilalanin at paglingkuran bilang nag-iisang Diyos at tagapagligtas ng aming mga kaluluwa. Dalangin po namin ang comfort, ipagkaloob mo po sa Guan family sa Inararan, sa paglisan ng kanilang mahal sa buhay, ay patuloy mo po na ipagkaloob ang kaaliwan, kalakasan sa Guan family. At patuloy mo, O Diyos, na ipagkaloob, Panginoon, ang patnubay sa kanilang buhay sa panahon na mayroong pinagdadaan ng kadalamhatian. Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan para kay Brother Vio Dorotan sa banta ng high blood, Panginoon. Ipagkaloob mo sa kanya ang complete healing in the name of our Lord Jesus Christ. Igawad mo po ang kalakasan at kagalingan kay Brother Vio Dorotan. Ganon din, Panginoon, complete recovery para kay Sister Heidi Grona mula sa operasyon. Ipagkaloob mo po sa kanya ang kompletong kagalingan at kalakasan, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ. At maging si Brother Rudy Jocarisa, we pray God for miracle and complete healing. Ipagkaloob mo po sa kanya. In the name of our Lord Jesus Christ. At sa lahat ng mga may taglay na karamdaman ngayong umaga na sumusubaybay sa panalangin, ipagkaloob mo po, Panginoon, ang katugunan according to their faith, O God. Ipagkaloob mo sa kanila ang kasagutan sa kanilang panalangin. Maraming salamat, Panginoon, at higit sa lahat ngayong umaga, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa
magbigay ka ng enlightenment sa mga maaring nagugulumihanan. Ikaw ang Diyos na mangusap at magkaroon ng kapahayagan sa puso at isipan ng aming mga taga-subaybay. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Hesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen and amen. Panginoon. At kung kayo po ay mayroong Biblia, tayo po ay sama-samang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Ang pag-aaralan natin ngayon, mga kapatid, ay kung paano maliligtas yung mga taong likas na mababait. Yung mga mabubuting tao, paano ba sila maliligtas? Maaring may magtatanong, Pastor, di ba ligtas na yon dahil mabuting tao? Yan na yung pag-uusapan po natin, mga kapatid. Ang tao ba, kapag mabait, matulungin, walang inaagrabyado, relihiyoso, mapagkawang gawa, yan ba ay basihan na ng Panginoon para tayo ay maligtas? Magandang pag-usapan yan, mga kapatid. Dahil isa sa pinakamahirap makumbinsi na kailangan nilang magsisi sa pagkakasala ay ang mga taong likas na mababait, mga mabubuting tao. Ako po ay naniniwala na sa programang ito marami ang nakasubaybay na mabubuting tao, mababait na tao. Subalit, pag-aralan po natin ngayon kung sapat na ba na tayo ay mabuting tao, mabait, matulungin, walang inaagrabyado, sapat na ba yon para tayo ay magtamo ng kaligtasan o di kaya makapasok sa kaharian ng langit? Mayroon pong isang tao sa Biblia na pag-aaralan natin ngayon. Ang pangalan niya ay si Cornelius. Alamin natin sa Biblia kung paano siya dinescribe, kung gaano siya kabuti, gaano siya kamatulungin, may takot sa Diyos o relihiyoso. Sabi po dito, mga kapatid, Acts chapter 10 verse 1, at may isang lalaki nga sa Cesarea na nagngangalang Cornelio, senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, isang taong masipag sa kabanalan at matatakotin sa Diyos. Siya at ang buong sambahayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ayan. Ito po, inisa-isa yung mga good qualities na mayroon ang isang taong nagngangalang si Nicodemo o si Cornelius rather. Na kung sa makataong pamantayan, siya po ay talaga namang kahanga-hanga, mga kapatid. Sabi po ng Biblia, siya po ay senturyon ng pulutong na tinatawag na Italiano. Pag sinabi po sa Bible na senturyon, isa po itong ranggo ng kawal na kung saan meron siyang tauhan na umaabot ang bilang ng 100 person. Pag sinabing senturyon, kasi noon hindi pa ginagamit yung mga ranggo ng colonel, major, general. Wala pa yon, mga kapatid. Sa Biblia, kapag ikaw ay kawal o sundalo na mayroong kang tauhan na 100 persons, ang tawag sa ranggo mo ay centurion. Yung word na century, alam po natin. Pag sinabing century, ay binubuo yan ng 100 years.
100 years is equivalent to 1 century. So mga kapatid, ito pong si Cornelius ay mataas na opisyal ng sundalo. May kapangyarihan. Pero sabi ng Biblia, siya ay mabuting tao. Bibihira po mga kapatid. Bibihira yung mga nasa may kapangyarihan at napapanatili nila ang pagiging mabuting tao. At alam kong mag-a-agree dyan sa akin ang ating mga kababayan. Bibihira, hindi naman sa lahat. Bibihira yung mga taong may kapangyarihan na na-maintain nila o nadagdagan pa ang pagiging mabuting tao nila. Ngayon mga kapatid, nasasaksihan natin yung mga pag-aabuso kapag mayroong kapangyarihan, abuse of power, power tripping na tinatawag mga kapatid. Pero itong si Cornelius, kahanga-hanga siya. Sinasaluduhan siya ng kanyang mga tauhan, pero ang sabi ng Biblia, siya ay matatakutin sa Diyos. Matapang siya na kawal pagdating sa kanyang trabaho. Ngunit pagdating sa Diyos ay tiklop ang kanyang tuhod. Sabi ng Bible, siya ay may takot sa Diyos. Isang taong masipag sa kabanalan, matatakutin sa Diyos. Bibihira yung ganon. Siya at ang buong sambahayan, ang pagiging mabuting tao pala ni Cornelio ay hindi lamang siya, kundi ang kanyang buong sambahayan. Ay di po ba'y kahanga-hanga? At naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Yung kanyang pagiging matulungin, hindi siya nagpapapicture kapag tumutulong. Hindi kagaya ng marami ngayon. Lalo na pag malapit na ang eleksyon, ang daming nagiging matulungin kahit hindi ka gipit, dadatnan ka ng ayuda. Mga kapatid, hindi ka man humihingi, bibigyan ka. Pero mga kapatid, delikado yung mga ganyan. Dahil babawi yan pag nabigyan ng pagkakataon na maluklok sa kapangyarihan. So mga kapatid, si Cornelius ay may kapangyarihan bilang isang mataas na opisyal ng kawal na tinatawag na pulutong Italyano. Matatakutin sa Diyos, siya at ang kanyang buong sambahayan. Mabuting tao, malaki magbigay ng limos sa mga tao. Minsan nga, 10 piso, pag naglimos tayo, masama na ang loob natin. Pero si Cornelio, mga kapatid, marami kong magbigay ng limos. Pero isang araw, ano ang sinabi sa kanya ng Panginoon sa panaginip? Verse number 3, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng may oras na 9 ng araw na pumapasok na patungo sa kanya ang isang anghel ng Diyos at nagsabi sa kanya, Cornelio. At siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga pananalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailan lang na isang alaala sa harapan ng Diyos. At ngayoy, magsugo ka ng mga tao sa Joppe at ipagsama mo yaong Simon na may pamagat na Pedro. Siya ay nanunuluyan sa isa sa simong mangluluto ng balat na ang kanyang bahay ay nasa tabi ng daan. Dito mga kapatid, ipinakita sa atin ng Biblia na yung mga kabaitan, kabutihan na ginagawa ni Cornelio, sabi ng Panginoon, pumailan lang ito sa langit bilang isang alaala, as a remembrance. Hanggang doon lang yun.
Mabuting gawa, tama yun. Pagtulong sa kapwa, tama yun. Kailangan lang na tayo ay nagtutulungan. Subalit, pagdating sa usaping pangkaligtasan, wala pong kinalaman ang ating pagiging mabait, matulungin, at mapagkawang gawa. Dahil ang sabi ng Panginoon kay Cornelius, ang lahat ng ito ay isang remembrance lamang sa harapan ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Cornelio, upang hindi masayang ang iyong mga kabutihan, ay hanapin mo si Simon Pedro. Sino ba si Simon Pedro? Isang mangangaral, isang lingkod ng Panginoon, sapagkat si Pedro ang mangangaral at magtuturo kay Cornelio kung paano maligtas ang kaluluwa. So it means, sa pagiging mabuting tao ni Cornelio, hindi pa siya maliligtas. Kailangan niyang tanggapin ang ebanghelyo sapagkat ito ay ipapangaral pa lamang sa kanya ni Pedro. Bakit kailangan si Pedro? Hindi ba pwedeng tanggapin na lang sa kaligtasan si Cornelio? Tutal siya naman ay mabuting tao. Tutal siya naman ay matulungin. Mga kapatid, hindi siya hipokrito. Tapat siya sa puso niya every time na tumutulong siya. Mga kapatid, hindi ba pwedeng i-consider yun ng Panginoon upang maging basihan na ng kaligtasan? Hindi po. Sapagkat ang sabi po ng apostol na si Pablo sa aklat ng Roma 1:16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Ang ebanghelyo ang daan ng kaligtasan. At ano po ba ang napapaloob sa salitang gospel? Para mabuo yung content ng salitang gospel, ay merong tatlong pangyayari sa Panginoong Hesukristo na dapat maging connected sa ating mga buhay. Ang kamatayan ni Jesus Christ, ang kanyang pagkalibing or burial, at ang kanyang resurrection. Ang tawag dyan sa tatlong pangyayari na yan ay Gospel of Jesus Christ. So mga kapatid, ano ba ang posibleng maging kasalanan ng mga mababait na tao para maimpyerno? Pastor, ibig mong sabihin, may mga mababait na tao na maimpyerno? Yes, mga kapatid. Dahil sinasabi nga po ng Biblia na hindi po mabuting gawa ang basihan para tayo ay iligtas ng Panginoon. Pero hindi po natin sinasabi na ititigil ang mabuting gawa. Hindi po, mga kapatid. Kailangan pa nga pag ikaw ay Kristiyano na, ay dagdagan mo pa ang iyong mabubuting gawa. Subalit, pagdating ng araw ng paghukom, ang biyaya ng Panginoon ang basihan ng kaligtasan, mga kapatid. So, ang sabi ng Panginoon kay Cornelio, hanapin mo si Pedro. Ano ang magiging papel ni Pedro sa kaligtasan ni Cornelius? Ang magiging papel ni Pedro sa kaligtasan ni Cornelius ay si Pedro ang magiging kasangkapan ng Panginoon upang ipangaral kay Cornelius ang kaligtasan. So, ibig sabihin, sa mga kabutihan na dinescribe ng Bible about Cornelius, ay hindi pa siya pasok sa pamantayan ng kaligtasan. Maganda ay basahin po natin, mga kapatid, ang aklat ng Efeso. Ephesians chapter 2 verse 8. Sabi po dito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas
sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Ayan, yung mga paglilimos, pagtulong sa kapwa, mga charitable na mga gawa, mga kapatid. Hindi raw yun. Pero hindi ko ibig sabihin na wag mo nang gawin yon. Sa pakikipagkapwa-tao, dapat lang na ginagawa natin ang pagtulong nang walang inaasahan at hinihintay na kapalit. Bibihira na po ngayon ang tumutulong na walang iniisip na kapalit. Alam yan ng mga politiko na kung mayroong mang makakapakinig nito. Bibihira ngayon ang tumutulong na walang iniisip na kapalit. Pero si Cornelius hindi ganyan mag-isip. Mabuting tao talaga siya. Siya ay mayroong pure na puso sa pagtulong sa kanyang kapwa. Pero, paalaala, si Cornelius ay hindi pa ligtas dahil sa kanyang mga pagtulong at mabubuting gawa. Sapagkat ang kaligtasan ay biyaya ng Panginoon. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ayun. Minsan kasi, lalo na pagdating sa politika, paramihan ng kabutihan na ginagawa. Alam nyo mga kapatid, ang ating mga kababayan, hindi naman talaga ayuda ang kailangan. Ang kailangan ng ating mga kababayan ay magkaroon sila ng mga pribilehiyo, pagkakataon na makapaghanap buhay. Ang dapat maging trabaho ng pamahalaan o yung mga nasa posisyon ay gumawa ng mga programa gamit ang pera ng bayan, gumawa ng mga programa pangkabuhayan upang ang mga tao ay magkaroon ng oportunidad na makapaghanap buhay at nang hindi nila inaasa sa ayuda ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At alam kong hindi yan tututulan ng mga matatalino ang kaisipan, mga kapatid. Kaysa naman doon sa lagi kang nakaasa sa kakapiranggot na ayuda na ipagtatanaw mo pa ng utang na loob tuwing eleksyon. Kaya mga kapatid, maging ang mga kahirapan, minsan na-exploit yan mga kapatid. Nagagamit yan ng mga politikong may masamang layunin upang tuwing halalan ay nakadepende sa kanilang mga ayuda ang mga kababayan at ito ay tatanawin nilang utang na loob tuwing darating ang eleksyon. So mga kapatid, ang kailangan ng mga tao, hindi po ayuda, kundi gamit ang pera ng pamahalaan ay makapag-produce ng mga trabaho, oportunidad ng buhay upang ang mga kababayan ay hindi hingi ng salapi sa mga leader tuwing nagigipit, tuwing may pangangailangan, kundi sila ay maging able na makapagtrabaho ng marangal at may tamang sweldo upang sila ay makapamuhay ng maayos at marangal. Now, ang pagtulong, mga kapatid, ay dapat nasa tamang pamantayan ng ating pong Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, bibihira na ngayon ang tumutulong na walang hinihinging kapalit. Bibihira na. Hindi naman lahat. Mayroon pa rin naman mangilan-ngilan. Pero karamihan ngayon, mga kapatid, ang kanilang pagtulong ipinagmamalaki pa nila yan. At pag hindi mo ibinuto, isusumbat pa yan, mga kapatid. So, sabi ng Biblia, hindi sa mabubuting gawa ang ating kaligtasan, upang walang sino mang magmapuri. Ayan.
Kasi ang tendency kapag marami ka nang naitulong, iyan na ang ipagmamalaki mo sa buhay mo, mga kapatid, hindi na ang Diyos ang mapapapurihan, kundi ang iyo ng sarili. So kung mayroon man tayong nagagawang pagtulong sa kapwa, pasalamatan natin ang Diyos na binigyan tayo ng kapasidad ng Panginoon, na sa halip na tayo ang manghingi ng tulong ay binigyan niya tayo ng kapasidad na makatulong. Walang problema dyan, mga kapatid. Subalit ang kaluwalhatian, karangalan ay dapat lagi lamang sa Panginoon at hindi sa ating mga sariling pangalan. All the glory must be to the Lord. So si Cornelius ay isang perfect example na dapat natularan ng mga tao pagdating sa purity of the heart, pagdating sa pagtulong sa tao. Mga kapatid, gayunpaman, kahit kahanga-hanga na si Cornelius, pagdating sa kabutihan bilang tao, hindi pa rin siya ligtas. Hindi pa rin siya makakapasok sa kaharian ng langit dahil lamang sa mga kabutihan na yon. Kaya iniutos sa kanya ng Panginoon na hanapin ang mga ngaral, hanapin si Pedro upang ipangaral ni Pedro kay Cornelius ang daan ng kaligtasan. Kaya ang pamilya po ni Cornelius ang kauna-unahang hintil na convert into Christianity. Yan po ay mababasa natin sa Acts chapter 10, mga kapatid. The first family converts, mga kapatid, to Christianity from Gentile ay ang sambahayan ni Cornelius. Bakit? Kasi hindi sapat na mabait lang si Cornelius. Kailangan niya natanggapin na siya ay makasalanan at si Kristo ay namatay para sa lahat ng mga makasalanan, kasama dyan yung mga mababait na tao. Lahat tayo, hindi porkit may mabait na tao ay hindi na siya makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. Maaring hindi kasing talamak, hindi kasing sama ng iba. Pero alam nyo kasi sa tao lang yan na paningin. Sa mata ng Diyos, ang maliit na kasalanan at ang malaking kasalanan ay walang pagkakaiba. Kaya nga hindi ng Panginoon iniutos na ang tao ay magbawas ng kasalanan. May mga naririnig tayo niyan sa mga relihiyon. Magsisimbaan niya tayo para magbawas-bawas man lamang tayo ng kasalanan. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ang tao na makasalanan ay dapat magbawas-bawas ng kasalanan. Sapagkat kung sakali man yan ay nabawasan, sigurado may tira. At yung natira, gaano man yung kakonti, kaparehas siya ng hindi nabawasan. Kaya ang utos ng Panginoon about sa kasalanan ng tao, hindi bawasan, talikuran at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Hindi bawasan lang, mga kapatid. Dahil kapag binawasan mo yan, may tira, ganun pa rin ang suma total niyan pag tiningnan ng Panginoon. Ang maliit na kasalanan at ang malaking kasalanan ay the same yung amount, the same yung parusa. The wages of sin is death. And that's the law from the Bible. Sapagkat mula pa sa Old Testament, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos, siya ang nag-ako ng parusang dapat ay para sa atin. Siya ang umako ng kamatayan na dapat ay para sa atin. He died in order for us, for you to live. Siya'y namatay upang tayo mabuhay. Siya'y napako sa krus upang tayo lumaya, mga kapatid. So, the gospel is the power of God unto salvation. So, sa lahat ng mababait na nakikinig ngayon, mag-ingat po kayo sa inyong kabaitan. Baka yan ang maging dahilan para maimpyerno kayo. Pastor, posible ba yun? Yes. Sa aking karanasan sa evangelism,
Karamihan sa mga tao na hirap kumbinsihin na magsisi sa kasalanan ay ang mga taong mula pagkabata ay mababait. So, Pastor, ano naman ang kasalanan na pwedeng makumit ng mababait at mabubuting tao? Ang tawag dyan ay sin of self-righteousness. Yan ang pag-ingatan ng mga mababait na tao. Yung kasalanan ng pagiging matuwid lamang sa kanyang sariling pamantayan. Self-righteousness. Ano ang turing ng Panginoon sa ating mga pansariling katuwiran? Isaiah chapter 64 verse 6. Pakinggan po natin. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi. At nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. At tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Ayun. Ang atin daw pong mga katuwiran, makatao, kung ito ay hindi tumutugma sa katuwiran ng Diyos, ay tinitingnan ito ng Panginoon kagaya ng maruming basahan. Magkano po ba yung maruming basahan, mga kapatid? Meron po bang value ang maruming basahan? Meron tayong nakikita, nagtitinda ng basahan, yung malinis. Murang-mura lang. Magkano naman yung marumi? Kung may rumang magtitinda ng maruming basahan, may bibili ba? At kung may bibili, magkano? Wala pong value, walang halaga ang basahan kapag marumi na. Mga kapatid, ganyan daw ang trato ng Panginoon sa ating mga sariling katuwiran. Gaano mo man katalino na tao, kung ang katuwiran na mayroon ka ay salungat sa katuwiran ng Diyos, your righteousness is just like a filthy rag. Kaya ang ipinapahanap ng Panginoon sa atin ay ang kanyang katuwiran. We need to surrender our self-righteousness in order for the righteousness of God happened in our lives, mga kapatid. Matthew chapter 6, verse 33, ganito po ang sinasabi. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Bakit kailangan nating hanapin ang righteousness ng Diyos? Sapagkat ayon nga sa Isaiah 64:6, ang ating righteousness, pansarili, ay itinuturing ng Diyos na maruming basahan. Kaya panawagan sa mga mababait na nakikinig ngayon, mag-ingat po kayo na baka sa inyong kabaitan ay hindi nyo na makitang mahalaga na dapat nyong pagsisihan ang inyong mga kasalanan. Maaring isipin ng mga mababait, ano naman ang babaguhin ko? Ano naman ang pagsisisihan ko? Mabait naman akong tao. Yun ang problema. Pag tiningnan mong hindi mo kailangang magsisi dahil ikaw ay mabuting tao, yung katuwiran mo na yan, yung kabaitan mo, ang magpapahamak sa iyo sa apoy ng impyerno. Dahil ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos, hindi ayon sa ating mga kabutihan, mga charitable na mga ginagawa. Ang ating kaligtasan ay grasya ng ating Panginoon. At upang maka-avail tayo ng grace ng Panginoon, kailangan nating sumampalataya sa nag-iisang Diyos, ang Panginoong Hesukristo. And we need to repent and be baptized in the name of our Lord Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Let's read and obey
Acts 2:38. Yan ang tamang pagtugon ng tao sa grasya ng Diyos na ibinibigay sa atin. Ano yung grasya ng Diyos? Kaligtasan ng kaluluwa. Kung nais mong maligtas, paano dapat tumugon sa inaalok ng Panginoon na kaligtasan? Manampalataya sa Panginoon, magsisi sa kasalanan, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo upang mapatawad ang ating mga pagkakasala. The purpose of water baptism is not for membership. The purpose of baptism is for the remission of our sin. Acts 2:38. Mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan. Kaya kung tinatanggap mo ang grasya na kaligtasan, ang pagtugon dyan ng tama ay sasampalataya ka, magsisisi ka sa kasalanan, at magpapabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil yun ang pinaka-ebidensya na totoong tinatanggap ng isang tao ang salita ng Diyos. Yan po ay patutunayan ng Gawa 2:41. Ano po ang sabi dyan, mga kapatid? Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita, ano ang ginawa? Ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Ayan. Ang pinaka-ebidensya na totoong tinatanggap ng isang tao ang salita ng Diyos na ipinangaral. Sabi ng Biblia, yung mga totoong tumanggap ng kanyang salita ay nangagpabautismo sila sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So purihin ang Diyos, mga kapatid. Yan po ang paraan para ang mga taong mababait ay makapasok sa kaharian ng Diyos. We need to be born again according to Jesus Christ Himself. Talking to Nicodemus, mga kapatid, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So, mga kapatid, yan po ang way of salvation. Kung ikaw ay likas ng mababait, hanga ako sa iyo. But let me remind you that you cannot go to heaven by just being good person. Hindi ka papasok sa langit dahil lamang mabuti ka. You will go to heaven because you accept the grace of the Lord Jesus Christ at ikaw ay tumugon sa biyaya na yan ng Panginoon sa kaligtasan natin sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya, and you decided to be baptized, to repent and be baptized in the name of Jesus Christ. Yan ang tamang pagtugon sa libreng inaalok na kaligtasan o biyaya ng Panginoon sa ating mga kaluluwa. Salamat po, mga kababayan at mga kapatid. Hanggang dito lang muna ang ating pagtalakay at ako'y naniniwala na ang Panginoon po ay meron pong ipinapaunawa, pinapangusap sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin sa ating pong pagtatapos, mga kapatid. Hilingin po natin muli ang patnubay ng Panginoon na ang kapahayagang ito ay mapagbulay-bulayan at maunawaan ng ating mga kababayan. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Sa dakila mong pagpapala, ang iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag sa aming mga puso at kaisipan. Salamat, O Diyos, sa paksang ito about the life of Cornelius na naglalarawan na ang mabubuting tao ay nangangailangan ng kaligtasan. Sapagkat hindi maliligtas ang isang tao dahil lang siya ay mabuti o mabait na tao. Panginoon, salamat sa balansing pagpapahayag na ito, na alam kong ipinangungusap mo ito sa aming mga mababait at mabubuting tao na taga-subaybay. Maraming salamat, Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay pumukaw sa isipan at puso ng aming mga taga-subaybay at magresulta ito ng pagpapasyang tumugon sa iyong panawagan para sa kaligtasan.
Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng nakasubaybay at nakinig sa umagang ito. Lahat ng mga nagsishare sa kanilang Facebook account ng video na ito. Patuloy mong ipagkaloob sa kanila ang basbas, patnubay, pagpapala, at nawa marami pang mga kababayan po namin ang ma-enlighten sa mga pagtalakay na katulad nito, na kailangan ka namin sa aming buhay, anuman ang aming katayuan. Maraming salamat po, Diyos. Pagalingin mo ang mga may taglay na karamdaman, Panginoon, at patuloy kang magligtas ng mga kaluluwa. Ang mga nasa kadalamhatian ay pagkalooban mo ng kaaliwan. Ang mga nasa kagipitan ay pagkalooban mo ng katugunan, provision sa mga pangangailangan. Pagpalain mo rin po ang aming malaking pagtitipon sa darating na linggo dito sa UPC Compound, Panginoon. Ang aming first Sunday of the month na revival service ay patuloy mong kasiyahan, pagpalain, together with our coming visitors, Panginoon, sa church. Patuloy mong i-prepare ang iyong masaganang biyaya at pagpapala. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na pagpupuri at pagsambat karangalan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, na aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, bago po tayo magpaalam sa radyo, inuulit ko po ang ating paanyaya sa darating na linggo, mga kapatid. First Sunday of the month of September, magsama-sama tayo sa ating malaking pagtitipon dito po sa UPC Compound, Iquirino, Bulan, Sorsogon. Sa mga kapatiran, mag-invite po tayo ng maraming mga kaibigan, kakilala at mga bisita upang maibahagi natin sa kanila ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Purihin ang Diyos, mga kapatid, and for more inquiries, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Keep on sharing sa ating